Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan po sa social media. Ito pong si Bendalo na tinatawag daw pong Bendalo at tinatawag din pong alias Iris Sylvester. Mga kababayan, ito si Senator Tulfo. Ito po ang pahayag niya at pinag-uusapan po sa social media. At sinasabi pong napaka-double standard nitong si Bendalo, mga kababayan. Ito po, basahin po natin at komentuhan po natin. Ayan po. Ayon po kay Senator Tulfo na pinag-uusapan po sa social media, ay tuloy natin impeachment trial ni BP Sara kasi nag-aantay na yung mga tao. Ayon po kay Senator Erwin Tulfo. At ano naman po ang sabi niya? Pagdating naman daw po dun sa soldiers at 18 Marines, ito naman po ang pahayag niya. Senator Erwin Tulfo, tutol na imbestigahan sa Senado ang aligasyon ng 18 Marines na nagsiwalat ng mali-malitang inaabot sa mga politiko. Kasama kasi siya ron sa naabutan. Ano naman po pahayag ng ating mga kababayan? Ayon naman po sa ating mga kababayan, ito naman po ang kanila pong saloobin. Double standard. Isinusulong ang impeachment ni BP Sara para makapagpaliwanag pero ayaw paimbestigahan ang issue ng 18 Marines at mga mali-malitang pera. Kung walang itinatago, bakit pipilitin o pipiliin ang investigasyon? Tama nga naman. Bakit ka mamimili ng investigasyon? Yung sa Vice President na political at gawa-gawa dahil gusto siyang pabagsakin? Hindi po ba? At kung saan-saan na po kumukuha ng testigo, pati sa kulungan kumukuha na ng testigo. Hindi po ba? At yung pinag-uusapan na sinasabing 125 million na confidential ng Vice President, samantalang yung sa mga politiko, mali-maleta. Mali-maleta. Hindi po ba? At ang issue ng korupsyon po, flood control pa lang. Hindi po ba? 800 plus billion. Hindi po ba? At napakarami pong korupsyon sa bansa. Hindi po ba? At ito pong si Senator Erwin Tulfo ay sangkot po. Sangkot po ayon po sa ating mga soldiers at mga ex-marine. Ito pong 18 ex-marines. Di po ba? Kasama po sa listahan na nadideliveran si Erwin Tulfo. At may issue rin po ng korupsyon. Hindi po ba? Ang kanyang party list. Dahil nung 19 Congress, isa po siya sa party list. Hindi po ba? Nung ACT-CIA. Di po ba? Na may issue rin po ng korupsyon. Lalong-lalo po sa mga flood control. Ano po aasahan natin kay Erwin Tulfo? Mga kababayan, siyempre, itatago niya ulo niya. Hindi pwedeng imbestigahan. Hindi. At napakarami pong kakampi ni Erwin Tulfo na tinatawag na si Bendalo. At tinatawag din po na alias Iris Sylvester. Dahil may issue rin po ito, hindi po ba may nagsampa pong abogado, nagpetisyon sa COMELEC yung kanya pong citizenship, si Bendalo, alias Iris Sylvester, mga kababayan. At syempre, yung sinasabi nga po natin, kung ikaw ay kasama sa issue ng maleta, hindi mo na naisin na imbestigahan ka. Itatago mo ulo mo. Kaya nga, ang pamamaraan, ang ginagawa po nila, mga kababayan, lahat po ito ay dadali nila ang issue sa Vice President. Kasi po ang Vice President, siya lang po ang tangi. Siya lang po ang bukod tangi na makapagbibigay po sa taong bayan na mapanagot po lahat ang gumawa po ng kawalangian, mga politiko. At pati po mga appointee na nakinabang po sa mahigit 3 taong korupsyon na pinagagawa nila. Kung sila po kasi ay mananatili sa kapangyarihan at ang Pangulo ay katulad na naman nila at kaalyado nila,
matatabunan lang po ng matatabunan itong korupsyon na ito. Dahil ngayon pa lang, tinatabunan na po nila ngayon yung issue ng korupsyon. Pilit na po nilang pinatatanggap sa mga Pilipino na okay lang na magnakaw sila. Dahil wala namang kumikibo. Pati po kasi ang mga men in uniform natin, karamihan po ng mga general, ay wala na pong pakialam sa korupsyon sa ating bansa. Wala na silang pakialam. Kahit po ubusin ang pera ng bayan, simutin ang pera ng bayan, at ibaon tayo sa utang ng mga demonyo at magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa, wala po silang pakialam. Wala na pong pakialam sa atin ang mga men in uniform, lalong-lalo sa korupsyon. Hindi po ba? Kaya ito po mga kababayan, sana po, ito pong mga politiko na ito na nagpakasira na po at sinira na po ang mga pagkatao dahil nung mabigyan ng kapangyarihan at naging sobra na po. Nung maging politiko, grabe, nanahimik na po sa lahat ng isyu ng korupsyon. Pero nung hindi pa sila politiko, at ito po ay naging broadcaster din po ito, at grabe po ito. Grabe po ito nung makasipsip nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Grabe po. Pero ngayon, iba na po. Nung mabigyan ng posisyon at naging politiko, iba na po mga kababayan. Mas lumala. Kinain na po. Kumain na po. Kinain na po ng sistema. At kumakain na rin yata di umano nang galing sa nakaw. Di umano. Hindi po ba? Kaya ano aasahan mo sa mga tulpo? Meron ka ba aasahan sa mga tulpo? Di po ba? Lahat may issue ng korupsyon. Kung yung kapatid nga na senador, grabe. Hindi po ba? Grabe magwaldas daw ng pera. Di po ba? Tip pa lang sa babae. Daan-daan libo na. Yung pamangkin, kung gumastos, pag nagbakasyon, gumagastos ng milyon-milyon. Tip pa lang sa ibang bansa. Di po ba? Halos lahat may issue ng korupsyon. Yung party list, yung senador mismo. Unbelievable. Kaya mga kababayan, maging matalino na po tayo. Pagka ganitong klase mga politiko lang ang babandera sa'yo at may issue pa sa COMELEC. May issue pa po sa COMELEC ito. Hindi po ba? Ano po issue sa COMELEC ng taong ito? At ang mga kasama nito? Di po ba may issue? Bakit daw nanalo? Bakit nanalo yan? Yan ang issue niyan eh. Hindi po ba? Kasama niya sino? Mga may issue na bakit nanalo? Sila Bam? Si Kiko? Si Lacson? Si Soto? Bakit daw nanalo? Bakit nga kaya? Chairman Garcia. Nagtatanong po si Kamanong at taong bayan at ang taong bayan. Yan po mga kababayan, ang ubod galing, napakagaling na si Bendalo na tinatawag din may alias na Irish Sylvester at tinatawag din pong double standard. Mga kababayan, wala kang aasahan kay Tulpo. Ano aasahan mo kay Tulpo? Puro pang sariling interest na po ngayon dahil mismo siya. Mismo po si Tulfo. Kailangan po itago niya ang kanyang sarili at kailangan niya po pagtakpan ang issue ng mali-maleta. Hindi po ba? At ang issue po ng korupsyon sa kanyang party list nung siya po ay congressman. Kaya darating po ang panahon, inaasahan po namin, katulad po ni Kamanong, iniintay ko po yung tamang panahon na ito pong klase na itong mga politiko, katulad po ng mga Tulpo, ay maimbestigahan po at mapanagot at ibalik ang mga ninakaw nila sa mga Pilipino, sa ating kabangyaman. Hindi po ba? Di po ba? Maraming salamat po mga kababayan at tayo po tuloy-tuloy lang po tayong magdasal at manalangin na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo at ang ating po mga soldiers at ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa mga
sa mga nagsusubscribe po natin at sa mga subscribers, thank you po. At ganun din po, maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, and share. At thank you po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersho ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye.